habagat lalo pang lalakas. LPA na may katamtaman ng tsansang maging bagyo at posibleng magpapalakas pa ng ulan sa buong Luzon. Magandang araw kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ko pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagsuporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, June 4, 2026, narito na ating update sa ating panahon. Habagat ang patuloy na lumalakas sa malaking bahagi ng Luzon. Malakas na pag-ulan at posibleng maranasan sa Ilocos Region, Central Luzon at mga karatig lugar. Ang low pressure area o LPA 06A patuloy na binabatayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR at ang tsansa ng pagdevelop nito na tumaas na mula low hanggang medium sa loob ng 24 oras. Banta ng pagbaha at landslide mananatili mataas sa ilang lalawigan. Mga kababayan, ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa bansa ay ang southwest monsoon o hanging habagat na siyang responsable sa malawakang pagdala ng makakapal na ulap at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern at central Luzon. Pati sa pinakahuling weather advisory ngayong araw, nakatutok ang pinakamalakas na pag-ulan sa mga sumusunod na lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga. Sa mga nabanggit na lugar, inaasahang makakaranas ng 50 hanggang 100 mm na pagbuhos ng ulan ngayong araw. Kapag umabot naman sa ganitong dami ng ulan sa maikling panahon, tumataas ang posibilidad ng flash flood, river overflow, landslide at road flooding. Pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Mas mataas pa ang maaring dami ng ulan sa mga kabundukan dahil sa tinatawag nating na terrain enhancement. Samantala, isang mahalagang development ang ating minomonitor sa silangan ng bansa. Ayon sa pinakahuling tropical outlook ngayong araw, ang LPA 06A ay patuloy na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa ngayon. Ngunit ang mas mahalagang detalye, kahapon ay low chance lamang ang posibilidad nitong maging isang tropical depression. Ngunit ngayon ay tumaas na ito sa medium chance of development within next 24 hours. Ibig sabihin nito mga kababayan, mas nagiging organisado na ang sirkulasyon nito kumpara kahapon. Kaya naman sa ating mga kababayan, patuloy tayong mag-ingat at mag-antabay sa pag-develop nitong LPA na posibleng maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. At kapag ito'y pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility, ito'y tatawagin ng bagyong Esther, ang ikalimang bagyo sa taong 2026 at ikaunang bagyo naman ngayong buwan ng Hunyo. Base sa ating malalim na pagsusuri mga kababayan, kapag ang isang weather disturbance ay tumaas na mula low patungo medium probability, nangangahulugang itong lumalakas ang thunderstorm activity sa paligid nito at mas nagiging organisado na ang low level circulation at unti-unting bumababa ang atmospheric pressure nito at mas nagiging favorable ang kapaligiran para sa tropical cyclone formation. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung magiging bagyo ito, ngunit malinaw na mas mataas ang posibilidad ngayon kaysa kahapon. Kaya patuloy tayong mag-antabay mga kababayan. Batay sa kasalukuyang galaw ng steering wind sa Western Pacific, may ilang posibleng senaryo ang LPA na 06A. Unang senaryo ay patuloy itong kikilos pahilagang kanluran, papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw at mananatiling nasa silangan ng Luzon. Posibleng maging isang tropical depression na ito at kalaunan ay maaring hilahin paitaas ang subtropical ridge. Ang susunod na senaryo naman, senaryo number 2 ay mabagal na pag-unlad, mananatiling LPA at hindi magiging ganap na bagyo at posibleng humina abang nasa dagat. At ang pangatlong senaryo naman ay bigla ang pag-organisa, maging isang tropical depression at maging isang tropical storm at makakadagdag sa lakas ng habagat. Magdadala ng mas maraming pag-ulan sa Luzon kahit hindi direktang tumama ito sa kalupaan ng bansa. Kaya mga kababayan, bakit mahalaga ang LPA kahit nasa malayo pa? Ito ang madalas na hindi natin napapansin. Kahit malayo pa ang isang low pressure area, LPA o bagyo sa ating bansa, maari pa rin itong palakasin ang hangin habagat, humatak ng mas maraming moisture, magdala ng tuloy-tuloy na ulan at magpalakas ng hangin habagat at magdulot ng mas mataas na alon sa karagatan. Ito ang parehong sitwasyon na nakita natin kamakailan kay Typhoon Doming. Hindi direktang tumama, ngunit pinalakas nito ang hanging habagat. Dako naman tayo sa kalagayan ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa lugar ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. With occasional rain, moderate to heavy rainfall at posibleng pagbaha at landslide maaring maranasan sa mga lugar
lugar na yan. Sa Metro Manila, maulap na kalangitan na may panahon ng pag-ulan at thunderstorm at biglaang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa lugar ng Cordillera Administrative Region, kakaroon ng scattered rain, mataas na panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Sa Cagayan Valley naman, with cloudy skies, with scattered rain and thunderstorm. At sa Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap. May mga isolated thunderstorm lalo na sa bandang hapon at sa gabi. At sa lagay na ating karagatan sa bandang Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon, ang alon ay posibleng umabot mula 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas na mayroong hangin na moderate to strong wind na may direksyon mula southwest at pinapayuhan ng malilit na sasakyang pandagat na maging maingat sa paglalayag sa araw na ito. Mga kababayan, ngayong buwan ng Hunyo ay nagsisimula ng lumakas ang hanging habagat. Karaniwan nating nakikita ang ganitong sitwasyon. Maraming malalaking pagbaha sa kasaysayan ng ating bansa ang nagsisimula hindi dahil sa direktang tama ng bagyo, kundi dahil sa habagat na pinapalakas ng bagyo o ng low pressure area na malayo sa karagatan dito sa ating bansa. Kaya mahalagang bantayan hindi lamang ang bagyo kundi pati ang epekto nito sa southwest monsoon o hanging habagat. Kaya patuloy tayong nagpapaalala sa ating safety reminders, iwasang tumawid sa mga rumaragasang baha, bantayan ang mga weather bulletins, paghanda ng emergency kit at i-charge ang mga cellphone at power bank. Siguraduhin malinis ang mga kanal at mag-ingat sa landslide prone areas. Iwasan ang pangingisda kung masama ang panahon sa inyong lugar. At sa ating buod na balita, habagat patuloy na nakakaapekto sa buong Luzon. Malalakas na pag-ulan sa Ilocos Region at Central Luzon. Posibleng maranasan ngayong araw. Posibleng pagbaha at landslide. Kasama dyan ang low pressure area 06A na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR at na meron na itong tsansa na maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Patuloy na magmumonitor ng mga weather agency. Paaring magkaroon ng epekto sa habagat sa mga susunod na araw. At dumakot tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Exodus chapter 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Mga kababayan, sa panahon ng mga unos at kawalan ng katiyakan, madalas tayong nababalot ng pag-alala. Ngunit ipinapaalala sa atin ng talatang ito na hindi natin kailangan dalhin mag-isa ang lahat ng ating mga pasanin. Tulad ng bagyo at ulan na may hangganan, ang bawat pagsubok sa buhay ay may katapusan din. Manalig tayo sa Diyos sapagkat Siya ang ating gabay, lakas at kanlungan sa bawat panahon. Muli, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyong balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa daily weather news update. Mag-ingat po tayo lagi. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.